Dito guys, nag-PM sa akin yung dati kong classmate na nasa Japan. Kaya shout out kay Maclin Marcelo. Classmate ko yan ng grade 11 at grade 12. Bale, ini-invite niya nga pala ako guys na papasukin sa clan nila. Kasi may mga katrabaho daw siya na nanonood ng mga vlog ko dito sa YouTube. Gusto lang daw nila kasi akong mapanood. Siguro nga dahil palagi lang silang sa YouTube nakakapanood ng mga attack na ginagawa ko. Tapos para bang sobrang excited yung mga kaklan ni classmate. Kasi pinaghahandaan pa daw nila yung pagpasok ko. Kaya sabi ko, nako, sigurado pagpasok ko dito marami talagang manonood pag umaatak na ako. Then fast forward tayo guys. Andito na nga ako sa loob ng clan nila at sinali nila ako sa Classic War. Mahigit 1 oras na lang din at malapit na ngang matapos yung laban namin. Bali kung makikita nyo nga dito ay pinerfect na kami ng kalaban. Kaya ngayon, kailangan natin mat-3-star lahat yung mga natitirang base ng kalaban para maka-perfect din kami at makatabla sa war. May 12 win streak pa naman itong clan na napasukan ko. Kaya kailangan talaga namin makatabla para maging safe yung 12 win streak nila. Pero tingin ko guys, kahit naman wala ako dito, kayang-kaya nilang i-perfect to eh. Yun nga lang, gusto nga nilang mapanood yung attack ko ng live. Kaya hindi nila ginagalaw yung mga na-flag ko. Tapos bago ako bumanat guys, ay sumilik muna ako sa chatbox. Tapos ayan, 14 yung naka-online. Tapos kung titignan natin dito yung mga chat nila, talagang sunod-sunod. Kaya sabi ko, grabe, talagang inaabangan nila yung mga attack na gagawin ko dito. So grabe guys, inaabangan pala talaga nila yung mga atake ko dito. Teka, ano ba yung pinakamababang base na naiiwan? Yung number 49. Bale dito nga pala guys, sinilip ko muna itong base ng number 49. Eto na kasi yung pinakamababang natitira sa base ng kalaban eh. Kung makikita natin, eto ay Town Hall 16 na hindi naman masyadong max. Kumbaga yung ibang defense niya pang TH15. Yung iba naman pang TH16. Kaya dito naisipan kong TH14 na lang yung gamitin kong pangbanat dito. Bale sinet ko na nga pala guys yung troops na gagamitin ko para sa base ng number 49. Then bago ako bumanat, ay sumilip muna ako sa chatbox para makita kung ilan na yung nakaabang. Grabe, ang daming chat kaagad dito. 17 na yung naka-online. Grabe, napaka-active naman itong clan na napasukan ko ngayon. Grabe, sobrang active nyo ah. Sige. So dahil ang daming nag-aabang, subukan nating gumawa ng mga creative attacks pagdating doon sa taas. Kasi dito baka hindi pa tayo makagawa ng creative attack kasi mismatch pa to eh. So number 49 unang banat, tara. Unahin muna natin ito. Gamitan natin ng Fireball Rocket Balloon. Unahin ko muna yung Warden Walk. Tapos tanggalin ko muna to. Tapos kailangan kong tanggalin to. Kaya na ba ng 3? Okay, kaya na ng 3. Tapos ilapag ko dito yung Flame Flinger. Then yung Warden, balikan natin. Meron ako ditong 3 Invi. Sige, itago ko ito, at saka ito. Then Fireball. Yun, sakto. Double Quake para masira din yung Clan Castle. So ngayon, wala nang lalabas na bantay dito. Kasi nasira na yung Clan Castle sa Fireball. Tanggalin ko nga to. Para yung Warden dito siya pupunta sa kaliwa. Sa kaliwa, Warden. So ngayon, kailangan matanggal ni Warden lahat yung mga kalat or yung mga depensa na nandito sa kaliwa. Lapag na ako dito ng minion para makapaglinis kagad. Tapos, kasi si Flame Flinger na yung bahala dito eh. Kaso nga lang, meron ditong enemy Warden. Lapagan ko nga dito ng Yeti. Tapos habang... Uy, may Tesla rin pala dun. So habang tumatangki yung Yeti, i-headhunter ko na kaagad itong enemy Warden. Sige, headhunter natin. I-freeze ko nga muna itong IT para hindi mamatay yung headhunter. So yung Warden okay na siya dyan eh. Kaya na ba Warden? Kaya na yan. Sige. Ilapag ko na ngayon dito yung Queen. Tanggalin ko to. Yung Flame Flinger, all goods pa rin. Kaya pa niyang tanggalin yung IT. Ilapag ko na rin dito yung King. Lagi tayo ng Wall Break. Bali, ang mangyayari dito, yung ability ni King na Earthquake Boots, yun na yung mag-o-open ng wall para makapasok yung King and Queen doon sa Town Hall. So, Wall Break, sakto. Pagdating ng King doon sa gitna, tsaka ako gagamitin yung ability ni King. I-rage ko na din sila guys para mabilis. Sige, King ability gamitin ko na. Guys, tingin ko masaswag dito yung RC. So, ilapag na natin yung mga natitira nating rocket balloons dito para mabilis. Guys, kayang iswag dito yung RC. I-rage ko na. Queen ability gamitin ko na rin. Rocket balloons, ipaglalapag na natin dito. Yung mga minions na panglinis, ipaglalapag na rin natin. So, wala na. Hindi na magagamit dito yung RC. Kahit hindi na gamitin, kayang-kaya na tong i-3-star. Napakalaki kasi ng nakuhang value ng Fireball, guys. Este nung Warden Walk. So, natanggal ni Warden yung CC, tsaka yung Multi-Archer Tower at Expo dito. Tapos hanggang doon sa dulo, yung buong left side ng base
nakuha lahat ni Warden. Sobrang laking value. Kaya ayun, hindi na tuloy na pakinabangan yung RC. So unang banat, naka 3 star ka agad tayo dito. Grabe, ang daming nagchat-chat. Sobrang active nila guys. Teka lang, yung may left flag pa ako dito, eto number 40. So eto, TH17 siya. Yung mga defense niya pang max Town Hall 16. Teka, lipat tayo ng TH15. So TH15 naman yung ipangbabanat natin doon. Tignan natin kung kakayanin. Or wait lang, itry ko na kaya gamit yung TH14. Teka. Sige, subukan ko. So yung TH14 na rin yung ipangbabanat pala natin doon. Subukan ko lang kung kakayanin ha. Teka, number ano ba to? Number 40. So ang gamit ko dito ay Fireball Rocket Balloon. Kung magpa-Fireball ako dito, wait. Pwede akong mag-Warden Walk dito sa area na to. Pwede kong i-Flame Flinger etong area na to. Kailangan matanggal ni Warden hanggang Town Hall. Hanggang Town Hall yung kailangan matanggal ni Warden. Tapos yung BK at Archer Queen, sila yung tatanggal sa mga nandito. Then yung RC suporta na lang. Sige, subukan nga natin guys kung kakayanin to ng TH14. Pero hindi ko sigurado nakakayaning ma 3 star to. So yung mga kasamahan natin dito guys, ayan. Grabe, napaka-active nila. So tara, banatan na natin guys etong number 40. Subukan natin kung kakayanin to ng TH14. So let's go. Try lang. Pag hindi kinaya, edi ulitin natin gamit yung TH15. Tanggalin ko lang tong mortar na to. Tapos dito ako magwa-Warden Walk. Healer. Okay, tapos habang tumatangki dyan yung Warden, teka lang, tanggalin ko na nga to. Lapagan ko na ng isang balloon para mabilis. Kasi kailangan ko na rin ilapag yung Flame Flinger dito eh. Habang tumatangki yung Warden. Okay, Flame Flinger. Kailangan matanggal ng Flame Flinger. Eto, yung Ricochet Cannon. Etong Scatter Shot. Multi-Archer Tower. Fire Spitter. So, kailangan matanggal yan lahat ni Flame Flinger. I-press ko nga muna to guys. Grabe, ang sakit ng mga uma-attack kay Warden. So, medyo mahihirapan nga lang tayo dito sa Warden Walk natin. Kasi nga, medyo mahina pa yung level ng Ward. Uy, ang dami guys. Kailangan ko yatang mag-invi. Okay, hindi na. Kaya na kasi nasira na yung Multi-Archer Tower. Yung Multi-Archer Tower kasi yung nagpapasakit doon eh. Okay, nice. Tama yung pinuntahan ni Warden. Lapag pa nga ako ng Cocolon. Baka may mga traps pa dito. Yung Yeti, ilagay ko na dito. Tsaka yung Wizard. So, kung kailangan natin mag-rage kay Warden, i-rage natin. Siguro mag-Fireball na ako. So, itago ko ito, tsaka ito. Then, Fireball. Okay na yung value na yan. Earthquake. Sana masira yung CC. Yun, buti na lang, nasira yung CC. I-rage ko na rin yung Warden. Kailangan kong ilapag na rito yung King. Ice Golem to tank. Headhunter dun sa enemy RC. Kailangan kong tanggalin itong Air Depth. Yung Archer Queen, isama ko na rin kay King. So, kailangan matanggal natin itong mga kalat dito para yung Warden dumiretso ng Town Hall. So, yung Flame Flinger naman, all goods, nakakarami-rami na. BK ability gamitin ko na. Huwag lang sasama si Warden kay King. So, teka lang tanggalin ko na tong Scatter Shot. Tsaka yung Fire Spitter. Yung Flame Flinger hanggang ngayon okay pa din. Warden, huwag kang sumama kay King. Patay tayo dyan. Sumama nga kay King. Yun, buti na lang namatay yung BK. Lagay ko na dito yung RC. I-rage ko na yung Warden kasi siya na yung bahala sa Town Hall. Etong mga natitira nating pang clean up, ipaglalapag na natin dito. Queen ability gamitin ko na. I-advanter natin tong enemy King. Yung Skeleton Spell, teka, kailangan ko yatang mag-RC ability muna kasi naka-Rocket Spear naman to eh. Yung Skeleton Spell, ilagay ko na pang distract dito sa Monolith. Tapos, may mga Rocket Balloons pa tayo, ipaglalapag na natin. Mga pang clean up, ipaglalapag na rin natin. Si RC buhay pa kaso nadidistract siya doon sa mga bulilit. Sige, itago ko lang dito. Kaso namatay na pala yung enemy minion Prince. Guys, 3 star na to. Buhay pa yung Archer Queen, buhay pa yung RC at saka yung Warden. So, TH14. Kinaya nga yung TH17. So, yun nga guys. Town Hall 14. Kinayang ma 3 star yung newly TH17. Kumbaga parang max Town Hall 16 yun eh. Kaya sobrang mismatch talaga yun. Pero buti na lang talaga, kinaya. Tuwang-tuwa tuloy dito yung mga kasamahan natin.
Siya nga pala guys, kung meron kayong bibilin sa shop katulad ng Gold Pass, Magic Items, Skins, or Scenery, ay pwede kayong mag-support ng creator. Ang creator code ko po ay June at pwede nyo rin akong isupport dito. Malaking tulong po yung support nyo sa akin para mas makapagpatuloy pa sa paggagawa ng mga content. Kaya maraming salamat po kaagad sa mga magsusupport at lalong-lalo na po sa mga patuloy na nagsusupport. So dun muna tayo sa na-flag natin, etong number 36. So, i-check natin itong base ng number 36. Teka lang, guys, unang kita pa lang sa base ng kalaban, alam mo na kung anong gagawin. Napakadami. Pag tinamaan ng fireball yung rage tower, ubos lahat yung mga magkakadikit-dikit na yan. Teka, may uma-attack. Sino yon? Eto, nag-a-attackan sila guys. Panoodin natin si Alan. Ito yata yung leader. Si PH1 Alan. Siya yung leader ng clan. So, ang gamit niya ay... Naglapag muna siya ng Siege Barracks. Then Archer Queen ability ginamit niya ng maaga, naka-Giant Arrow, para mapa-activate yung Invis Tower doon sa gitna. Eto na rin yung mga Dragon. RC, nilapag din pala kaagad ng maaga yung RC. Tapos ang dami niyang totem spells. Ang dami niyang totem spells. Guys, ang ganda ng ginawa niya. Ang ganda ng ginawa niya. Inuna niya dito yung Queen tsaka yung Siege Barracks para tanggalin yung mga kalat dito. Tapos nilapag niya yung RC doon sa kabilang gilid para tanggalin yung ibang mga kalat doon. Tapos yung mga troops, yung main troops niya, dire-diretso lang sa town hall kasi nga natanggal na yung kalat sa magkabilang tabi. Kaya ang ganda ng pasok ng mga troops niya sa gitna. Grabe, ang ganda ng diskarte ni Alan. So yung Minion Prince ability medyo nasayang nga lang, pero all goods na yan kasi ang dami pa nung natitirang troops doon sa gitna ng base. Meron pa siyang 4 na totem spells na pwedeng ipang-distract sa mga defense. Grabe, overkill. Overkill guys, tignan nyo yung oras. Napakahaba pa ng oras. Sinaglit lang yung base ng kalaban. Grabe naman yan, Alan. Nice attack, nice attack. So matik na to, 3-star na to, overkill. May swag pang mga totem spells. Ayan, pinaglalapag na. So nice attack para kay Alan. So meron pang isang uma-attack dito. So panoodin din natin to kung sino ba to. Si PH1 Ko. Ayan, shout out sa iyo boss. Anong ginagamit mong troops dito? Meron pa siyang flame flinger dito ah. Ayun, bago pa lang lumabas yung laman ng flame flinger. Tapos ang dami pa niyang dragons. Naglalapag siya dito ng mga totem spells pang distract doon sa mga defense. Meron pa siyang isang totem spell na pwedeng gamitin. Teka lang guys, mukhang 3-star na naman to ah. Wala na, 3-star na to. Wala nang kalaban yung mga dragons niya. Napakahaba pa ng oras. Ang dami pang dragon. Buhay pa yung bakulaw. Wala na, matik na to, 3-star na naman. So yun nga guys, grabe, ang lalakas gumamit ng dragon attack pala itong mga nakasamahan ko. Puro overkill yung mga atake. So ngayon, ibanat na natin itong Town Hall 15. So itong number 36, ano bang magandang gamitin dito? Kasi bala kong i-fireball ito eh. So kailangan kong tanggalin ito, o kaya i-overgrowth ko na lang itong area na to. Para isang invi lang ang magamit ko. Kasi tatanggalin ko rin to eh. Guys, try ko kaya Noah's Ark dito. Sige, try natin Noah's Ark. Bale dito nga guys, naisipan kong gumamit muna ng Noah's Ark. Kasi kung makikita nyo naman, talagang pabor na pabor yung fireball doon sa base na yun eh. Kaya dito, talagang tingin ko, kayang-kaya ng Noah's Ark attack yun. Bale, inayos ko na nga pala guys yung mga troops na gagamitin ko. Tapos nung okay na, ay tara, banat. Let's G. Town Hall 15 attack using Noah's Ark. Bali, tanggalin ko muna ito. Check traps, baka may mga Tesla. May Tesla ba? Ay, meron. Teka lang, ano bang pwede kong ilapag dito sa mga Tesla na to? Or mag-warden walk na ako. Sige, warden walk na lang. So, kailangan kong mapatama yung fireball doon ha. Kailangan ko na yatang gamitin dito yung Yeti. So mag-overgrowth ako. Antayin ko lang na matanggal yung air sweeper. Overgrowth ko muna. Ay! Hindi nasama yung builder. Nasayang pa. Ay! Okay pa rin. Sige, ilapag ko na dito yung queen. Yung golem. Yung dragon rider isama ko para matanggal yung multi-IT. Apprentice Warden, isama ko na rin dito ha. Teka lang, kailangan sumama sila dito lahat. So ipaglalapag na natin dito yung mabibigat na troops. Yung P.E.K.K.A, Root Rider, Ice Golem.
yung BK. So, hindi na natin kailangan ng Headhunter sa King. Lagay ako dito ng Wall Breaker. Ay, yung Wall Breaker, ibang pinuntahan. Lagay muna ako dito ng Siege Barracks, tagalinis ng kalat sa labas. So, ang mangyayari dito, baka si RC ang gamitin ko doon sa area na to. Kasi, baka mag-time fail kapag ilalayo ko pa yung RC. Or kapag isasama ko dito yung RC. Teka lang. Parang pwede akong gumamit dito ng E-Drag. I-rage ko nga to. Tapos, dito ko ilalapag yung E-Drag. I-freeze ko muna ito ha. Guys, madaming matatanggal yung E-Drag doon. BK, pasok sa loob. King ability. Naku, lumabas yung King. Sige, ilagay ko na rin dito yung RC. Lagay ako ng totem spell. RC ability gamitin ko na. Yung ibang mga troops natin, pwede ko na rin gamitin dito eh. Kaya danter ko nga itong enemy. Ay, wala. Napatay na pala ng E-Drag. Grabe, lakas naman ng E-Drag. Pinatay yung Minion Prince. Yung Dragon, ilapag ko na rito. I-freeze ko muna ito. May ability pa yung Archer Queen guys ha. Yung Bowler, makakatulong yan dito. Yung Headhunter, gamitin ko na lang pang clean up. Queen ability gamitin ko na rin. Eto, Goblin, Archer, Wall Breaker, ipagtatapon na natin to. 37 seconds. Yung Totem Spell guys, nakakapagtangke pa din doon sa may X-Bow. Yung Archer Queen buhay pa, may E-Titans pa dito. Wala na. So, 3 star na to. TH15 attack. Using Nova's Arc. Teka lang. TH15 ba to? Anong TH ba tong inattack natin? Guys, itong inattack pala natin, TH17 na kakagaling niya lang sa Town Hall 16 max. Puwera lang sa mga wall. So, na Noah's Ark natin yon. Buti na lang guys, na-chambahan. At ayun nga, na-chambahan nga natin ng Noah's Ark yung base na yon gamit yung Town Hall 15. Kung nakita nyo naman kasi, talagang sobrang laki yung nakuhang value ng Fireball dun eh. Kaya kumbaga ang nangyari, parang naging panglinis na lang talaga yung mga troops na dinala natin. Tuwang-tuwa na naman tuloy sila. So ngayon guys, etong TH16 naman ang ibabanat natin. So i-check na natin dito yung base na na-flag ko gamit itong TH16. Eto ba? Eto nga. So i-check natin itong base ng number 34. Eto. So itong base na to TH17. Kakagaling niya lang sa Max Town Hall 16. So ano bang magandang gamitin dito? Parang ang sarap nitong gamitan ng Super Bowlers guys. Super Bowler or Super Yeti. Alin man doon sa dalawang yon, parang magandang gamitin dito. Super Bowlers na lang siguro guys. Super Bowler sa Town Hall 17, pwede siguro. So ang gagawin ko dito, iwa-Warden Walk ko tong area na to. Warden Walk na naka-Angry Jelly. Para madaling matanggal ni Warden etong mga depensa na nandito. So kailangan kong tanggalin hanggang dito sa First Peter. Pagkatanggal ng First Peter, hihilahin ko si Warden. Ay, kailangan ko ng Giant Arrow pala kay Queen guys kasi naka-Invis Tower yung gitna. So, Giant Arrow para mapa-activate yung gitna ng base, yung Invis Tower. Papasukin ko yung mga bowlers sa loob. BK, ilalapag ko dito. Siguro yung King gagamitan ko siya ng Snake Bracelet. Tapos yung RC ang gagamitin ko dito. Sige, Super Bowlers ang gagamitin natin sa Town Hall 16. Bale, ayun nga. Super Bowlers ang naisipan kong gamitin. Kasi para bang pabor na pabor doon sa base na yon yung Super Bowlers eh. Tapos medyo matagal na rin tayong hindi nakakagamit ng Super Bowlers. Kaya dito inayos ko na ulit yung mga troops na gagamitin. Tapos nung ready na, ay tara, banat ulit. So tara, gamitan natin to ng Super Bowler attack. Let's go, Town Hall 16 attack. Super Bowler tayo. Ay, ang liit ng bar size guys, hindi ko na palitan. Hindi ko na ayos. So mag-Warden Walk ako dito. Kailangan kong tanggalin itong ibang mga defense, itong ibang mga kalat dito. Kailangan ko nang i-rage yung Warden. Kailangan nating i-rage kaagad. Kasi yung Angry Jelly, nag-expire yan ng 25 seconds. Pagkatapos ng 25 seconds, mawawala na yung effect ng Angry Jelly. Kasi kailangan matanggal ko kaagad yung First Peter dito eh. Antayin nating matanggal yan. First Peter, unahin mo na yun Warden ha. Warden, nice. First Peter yung inuna niya. So, tanggalin ko na siguro itong mga kalat dito. Tanggalin na natin to. Tapos, ang liit ng bar size, hindi ko na ayos, hindi ko na balik. Pagkatanggal niyan, Super Bowler. Archer Queen. Ice Golem. Apprentice Warden. BK dito. Wall Breaker para sa papasukan nila. Wall Breaker para sa King.
Naku, ang daming Tesla. Sana wag lalabas yung mga super bowlers. Troop launcher, gamitin ko na dito. Tapos, lapag ako dito ng isang jump. Nice. So, pwede ko silang i-rage kung kailangan. Uy, ang dami namang traps dito. Nice one, Archer Queen. Bumalik siya doon sa loob. So, pwede ko sigurong i-freeze muna ito. I-rage natin yung mga super bowlers. Tapos, yung Warden ability. Pwede na yan. Gamitin na natin yung Warden ability. Eternal Tome. Poisonin natin yung bantay. BK ability gamitin ko na rin. Ilagay ko dito yung RC habang tumatangki yung ibang mga troops natin. So may mga totem spells tayo dito guys ha. Pwede natin tong gamitin pang distract doon sa mga defense. So yung RC ability, sige gamitin ko na. Skeleton spell dito sa single IT. So pwede kong lapagan dito ng totem spell. Dito pang distract sa mga defense na nandito sa Ricochet Cannon. Pwede nating i-rage dito yung mga super bowlers. Yung BK at saka yung Bakulaw, sila na yung nagdirinis dito. Pwede akong maglapag dito ng wall break para makalabas sila mamaya. Isa pang totem spell, pwede kong gamitin mamaya dito sa Ricochet Cannon para hindi na makaporma yung Ricochet Cannon. Wala na. 3 star na to guys, ang dami pa nung troops natin, ang dami pa nung bowler, ang dami pa nung queen. So totem spell, ilagay ulit natin dito para hindi na makaporma. So yun, grabe lakas ng super bowlers guys. At ayun nga, gaya nga ng sabi ko, pabor na pabor sa base na yon ang super bowlers. Kaya ayun ang nangyari, overkill tuloy. Halos wala man lang atang nabawas sa mga super bowlers natin dun eh. So ngayon guys, dito na tayo sa Town Hall 18. Kasi yung na-flag ko pala sa Town Hall 17, may umatak. Ito yung number 30. So ito yung na-flag ko sa Town Hall 17 kaso may umatak. Kaya ngayon, last banat na tayo. Dito na tayo sa number 1 ng kalaban. So ang daming nanonood kasi sa bawat atake natin eh. Kaya siguro itry natin gumawa ng medyo kakaibang atake muna dito sa number 1 ng kalaban. So ngayon, pag-isipan muna natin kung anong klaseng atake yung gagawin natin dito para medyo maging kakaiba. So dito nga guys, pinag-isipan ko munang mabuti kung anong troops ang gagamitin ko dito sa last base ng kalaban. Kasi kung napansin nyo, ang dami palaging nanonood sa bawat atake natin. Kaya sabi ko, mas maganda siguro kung gagawa tayo dito ng medyo kakaibang attack. Tapos maya-maya lang ng konti, ay nakaisip na nga ako ng attack na gagawin dito sa last base ng kalaban. Parang trip kong mag-double hero charge dito kasi parang ganito yung naiisip ko dito eh. Magwa-warden walk ako dito, ipa-fireball ko lang itong Ricochet Cannon, matatanggal to. Pupunta doon si Warden. Then bago makapunta si Warden dito, ang gagawin ko, ikakat ko na kaagad yung funnel. Si Archer Queen yung gagamitin ko para makat yung funnel, para yung Warden pumasok dito sa Ricochet Cannon na nandito. Sana nga lang sumakto yung timing kasi yun yung mahirap gawin, yung pagsasakto ng timing. So yung Archer Queen, papupuntahin ko siya dito. Bali Queen Charge ang gagawin ko guys dito Double hero charge kasi ito eh. Warden charge, tapos Queen charge dito. Si Archer Queen, papapasukin ko siya dito sa loob ng Town Hall. Si BK, siya yung gagamitin ko para matanggal etong mga nandito. Pagpasok ni Archer Queen, kaya niyang abutin itong IT, etong Hero Bell, etong isa pang IT, tapos ilalag-launcher natin etong area na to. Ilalag-launcher natin yung Monolith, yung Multi-Gear, tapos yung RC, siya yung gagamitin natin dito. Parang gusto kong mag-triple hero charge pala. So, triple hero charge ata guys. At ayun na nga, triple hero charge nga ang naisipan kong gamitin dito sa last base ng kalaban. Try ko lang tong naiisip ko pero hindi ko sure kung kakayanin to. Susubukan ko lang. Bale dito ay inayos ko na nga yung mga troops na gagamitin. Syempre dahil puro tayo hero charge dito, kaya ang daming healers yung dinala ko. 14 healers lahat. Kumbaga parang ito yung main troops natin. So tara, last base ng kalaban, hindi ko sure kung magiging effective itong gagawin natin kasi ito mahirap na attack to eh. Kumbaga nag-experiment lang tayo eh. Pero subukan natin. Last base, let's go. Pag na 3 star pala to guys, perfect na namin yung kalaban. Okay, so unahan ko muna dito ng Warden Walk. So 4 na healers lang. Antayin kong matanggal yung Archer Tower. Pagkatanggal niyan, okay. Invi, then Fireball ka agad. Earthquake. Ito na yung sinasabi kong timing. So, kailangan bago pa makita ni Warden yung Queen. Teka lang, i-rage ko muna yung Warden. Bago makita ni Warden yung Queen, kailangan... yung healers ko nauubos. Teka, dagdag ako ng healer kay Queen. Kokolun. Sana wag makita ni Warden yung Archer Queen. Ito yung sinasabi kong timing. Kailangan sumakto yung timing. Lumabas na yung bantay, poisonin ko muna.
Kasi kapag yung Archer Queen ay nandito pa, paglapit ni Warden, sasama na si Warden kay Queen. Eh yun yung hindi dapat mangyari. Hindi dapat makita ni Queen or ni Warden yung Queen. Ayan na nga yung sinasabi ko guys. Sumama na nga yung Warden kay Queen. Yari tayo ngayon. So ngayon magpa-plan B tayo. Lag-launcher muna tayo dito. Wala na guys, plan B na tong mangyayari. So lagi ako ng skeleton spell pang distract sa monolith. Yung BK ilapag ko na dito. Wall break. Archers. Yun lang. Meron palang Tesla dito guys. Hindi ko napansin. Sige, earthquake tayo dito para masira yung monolith. So, kailangan kong maglapag dito ng wall break. Ayun na nga guys, oh. Nawala na ng kwenta yung Warden. Dahil nga sumama yung Warden kay Queen. So, yun yung sinasabi ko na mahirap talagang gawin. Yung pag-timing sa heroes. So, ilagay ko dito yung RC. Hindi. Ganito na lang yung mangyayari. Hindi, dito talaga. RC charge tayo dito. Ice Golem, ilapag ko dito para may katulong. Tapos, kailangan kong mag-wall break para makapasok sila doon sa Town Hall. Etong mga archers, gamitin natin dito. Para nakakapaglinis ka agad. May mga totem spells tayo dito guys, na pwedeng gamitin. Para pang support kay RC. Pero mamaya ko nagagamitin kasi medyo masakit yung gitna ng base eh. So, itago ko to. Then, RC ability, pwede na yan. Sige, yung mga archers, gamitin natin. Meron pa tayong isang wall breaker. Gamitin natin dito. Headhunter natin tong enemy minion prince. Yung Archer Queen may ability pa. Wall breaker! Nag-aral sa Ateneo. Nice wall break. So, totem spell dito pang distract doon sa minion prince. Itong mga archers, ipaglalapag ko na dito lahat. Queen ability gamitin ko na rin. Totem spell pa tayo dito guys pang distract. Guys, nakuha pa din. At ayun nga guys, nakuha pa din kahit hindi sumang-ayon sa plano. Halos nawalan kasi ng value si Warden dahil sa pagsama kay Archer Queen eh. Pero ayun nga, buti na lang talaga at sinuwerte pa din dahil na 3-star pa din. Tuwang-tuwa na naman tuloy dito yung mga kasamahan natin. Bale dahil nga na perfect na rin namin yung kalaban, kaya natapos yung laban namin ng draw. Walang nanalo at wala ring natalo. Pero bago tayo matapos guys ay gusto ko lang i-shoutout etong mga nakasamahan ko sa clan. Halos karamihan daw kasi dito ay nakasubscribe talaga dito sa ating YT channel. Tapos karamihan din sa kanila ay talagang nakasupport din sa aking creator code. Kaya grabe, talagang sulit na sulit yung pagdayo ko dito sa clan nila. Kaya sa lahat ng mga taga Pilipinas 1, maraming salamat po sa suporta.